Maswerte kayo. Bagay na dapat ipagpasalamat nyo sa Diyos at sa inyong mga magulang sapagkat sa kabilang dako ng lipunan, may mga batang kasing idara ninyo, hindi nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos. Kaya po, mahirap maging mahirap. Napakahirap ang maging mahirap. Mga kababayan, sa tuwing naiisip natin si Yorme Isko Moreno, madalas ang pumapasok sa isipan natin ay isang lider na may kamay na bakal, disiplinado at may malasakit sa bayan. At the age of 10, alam ko nang mahirap kami. Kaya at the age of 10, nagtatrabaho na ako. At nung high school, nakutya ako. So I felt bad. Madalit salita, nabully rin ako. So, ang ginawa ko, instead nakaawaan ko ang sarili ko, and I hope you'll do the same. Matter of mindset. Pinagbuti ko sarili ko, pinrumot ko na sarili ko, naging sidecar boy na ako. Pero sa kabila ng tagumpay at katayuang tinatamasa niya ngayon, hindi kailanman nawala ang pagiging mapagpakumbaba ni Yorme. Sa katunayan, proud siyang balikan at ikwento ang kanyang kabataan. They call it pagpag, but we call it batchoy. Can you imagine? Napakahirap paniwalaan. But it's life. Mula sa pagiging batang nagtatrabaho sa kalsada, kumakain ng pagpag para lang mabuhay, hanggang sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Ngayon, sabay-sabay nating pakinggan at namnamin ang kwento ni Yorme. Isang kwentong magsisilbing inspirasyon, lalo na sa mga kabataang nangangarap na balang araw, sila rin ay aangat mula sa kahirapan. Maswerte kayo. Bagay na dapat ipagpasalamat nyo sa Diyos at sa inyong mga magulang sapagkat sa kabilang dako ng lipunan, may mga batang kasing idara ninyo, hindi nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na magkaroon sila ng magulang na kayang papag-aralin ng kanyang anak. Yung nanay ko is from Samar, Waray-Waray, Waray-Upay, Waray Batasan, yun ang sabi niya sa akin pag nagagalit sa akin. Kabaligtaran ng tatay ko na isang antikenyo, malambing po ang mga antikenyo. Kaya mapapansin niyo sa akin, may konting gaspang, may konting lambing. Na isa sa mga magulang na nagbakasakali sa lungsod ng Maynila, katulad ng ibang mga magulang na ibang bata, nagkita sila sa Maynila, nakalawit ng tatay ko, nanay ko, then ako ang bunga. Yun ang love story nila. Ako po isolong tagapagmana ng malaking lupain ng aking mga magulang. Bulubundukin at umuusok pa. Sabi ng nanay ko, hanggat kaya raw ng mata ko, amin yun eh. Bagay na dapat nyo nga ipagpasalamat dahil nung araw gusto ko mag-aral. In fact, ang pangarap ko ay maging kapitan ng barko. So gusto ko maging kapitan ng barko. But having said that, with all the dreams or maybe wants or aspirations in life, but you know, economically, it is near to impossible. But today is a proof that your parents, you know, sabi nga ng kata, I made it through the rain. Na yung kanilang pagpapagal, pagsisikap, na mabigyan kayo ng pagkakataon, ng equal opportunity. Bagay na dapat nyong talagang namnamin. Dahil masakit. Masakit po. Kanina napakinggan ninyo, kaya ako talagang pinapahalaga ng araw na ito sa inyo at ipagpasalamat nyo sa Diyos. Kanina nabanggit, di ba, kahaba-haba ng pagpapakilala, kung ano-ano ng eskwelahan ang mga nabanggit na aking dinako, dala ng pagpapahalaga ko sa edukasyon. Bagay na hindi naman ko nakamit sa tamang panahon, bagay naman na kinamit ninyo, na pagtagumpayan ninyo sa tamang panahon. Kaya po, mahirap maging mahirap. Napakahirap ang maging mahirap. Buti na lang, artistahin to it's.
Eh, kung di pa naikasan ng tatay ko ng maayos, malamang wala ako ngayon. That gave me opportunity. I really tried to be a seaman. In fact, I started working at the age of 10, no? Bilang basurero. Mahirap paniwalaan, ha? Hindi ko sinasabing maniwala kayo. Dahil talagang mahirap paniwalaan ang istorya ng buhay ko. At the age of 10, alam ko nang mahirap kami. Kaya at the age of 10, nagtatrabaho na ako. Kaya yung dinidiskurso na Recto, Soler, Juan Luna, Carmen Plana, Silaya, Santa Ila, by heart. By heart. I know it very well. Every inch of it. The habits of those people in that area. The community in that area. Because I grew up there. Hindi po ako lumaki doon. Doon ako tumira. Lumaki ako doon, dala ng aking trabaho. So, nung ako'y maka-graduate ng elementarya sa Rosario Almario Elementary School, nag-high school naman ako. At nung high school, nakutya ako. And I swear to God, God is my witness. You know, alam yung tukso nila sa akin nung high school? Itanong ninyo, ha? Tondo High School, Section Charity. Tanong nyo kung anong tukso nila sa akin. Ang tawag nila sa akin, Mayor. I swear to God, you can ask them. They call me Mayor. You know why? Kasi nung araw meron kami Mayor, Mayor Mel Lopez. Meron siyang programa. Let's keep Manila clean and green. Hakutin ang basura. Eh, basurero ko. So, I felt bad. Madalit salita, nabully rin ako. So, ang ginawa ko, instead nakaawaan ko ang sarili ko, and I hope you'll do the same. Matter of mindset. Di pinagbuti ko sarili ko, pinrumot ko na sarili ko, naging sidecar boy na ako. Ganon-ganon lang yun. At hanggang sa makagraduate ako, gusto ko mag-aral yung pagpapahalaga. Pag-aral. Pagka-graduate ko noong 1992, simula Abril hanggang Setyembre, hindi ako pumapasok. Hindi ako nag-enroll. Lahat ng kinita ko, simula Abril hanggang Setyembre, piyait-piyait kami ng nanay ko. Kalahati sa kanya, kalahati sa akin. Pag Oktubre, nag-enroll ako sa PMI. Santa Cruz. Para lang malapit sa ilog. Philippine Maritime Institute. Katabi talaga ng ilog yun, literal. Then, God has so many ways. With all honesty. God has so many ways. With all honesty. No? Tinira ko. Tira ng tao. Diba? Who could imagine, no? God has so many ways of giving you opportunity. Sino mag-aakala na yung kaharap ninyo ay tinitira ko, yung tinira ninyo sa Jollibee? Kaya kung lips to lips lang, marami na ako na lips to lips. They call it pagpag, but we call it batchoy. Can you imagine? Napakahirap paniwalaan. But that's life. No? Wala ka nang magagawa. No? But, sige lang na sige, at awa ng Diyos, ako'y nakapag-artista, the opportunity given to me, and I want you also, that opportunity that you're receiving today, to value it. So, nang nag-discovery ako mag-artista, pinahalagahan ko. Aba, inisip ko ba kung ako mag-artista, yayaman ako eh. Aba, totoo nga. Nyanyangga ka lang, oh. May yad ba na? Napakasarap mag-artista. Ewan ko kung inabot ng nanay ninyo, tanong nyo mamaya pag-uwi nyo. Yan ang mga customer namin, yung nanay nyo. Bumibili ng notebook namin yan. Ano yung notebook nung araw, yung star? You know, you get paid for that. I sing.
almost every province in the entire country, lip sync. Hindi naman nila alam yun eh. Ang gusto nun, yung makita ka, nyanyanggahin mo, may yad ba na? Kaya ko nakita ang gaang ng trabaho na maging artista. Ang una kong kinita, this, you know, in life, no, it is how you appreciate things and understand things. And so that if you have that kind or that attitude in your mind, you will know how to distinguish value. Tingnan ninyo. Call time ko, alas 9 ng umaga. Pasok ako. Hindi ako kinuwanan, pero may chicha. May agahan yun eh. Oh. Tapos, lunch. Nasa air condition ako. Merienda. Hindi pa rin ako kinukuhanan. Ha? Young Love, Sweet Love yun. Tanong nyo sa nanay nyo kung anong show yun. Kay Mane. Oh. Gabi, dinner. Kain na naman. Nakuha na ako alas 4 ng umaga. Nasa loob ako ng air condition. Nag-doorbell lang ako. Ang bayad sa akin, 1.5. You know what is 1.5 to me? Nung araw nagsasidecar ako, pag kumita ako ng 50 pesos, isang araw, labas na boundary, no? Depende kung ano sidecar mo. Pagka sidecar mo may stereo, may 5 piso yung para sa Motolite, yung charging. So, pag may neto ka ng 50, times 30 days, umulat bumagyo. That is 1.5. Tama? O kaya nung ako nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon, Diyos, pinagbuti ko naman. O, at madalit salita, nakilala ako ng mga nanay nyo na naman. Bakit? Sila lang na talaga nakakaabot sa akin. Then, in a short period of time, awa ng Diyos, maraming salamat sa Kanya, nairaos ko ang sarili ko, nairaos ko ang nanay ko. Hindi lang masyadong pinalad ang tatay ko, kaya huwag niyong abusuhin ng alak. Maga lang siyang nakalawit ng Diyos. Tingin ko naman, kasama na naman niya si Jesus ngayon. Then I felt so blessed on, this is how you pay it forward. I felt so blessed. Sabi ko, noong 1998, sabi ko, why not? Why not? To go to public service. Total, uso naman ang artista sa politika eh. Uso-uso nun. But I have different intention. My intention is simple. Is makapagpabago lang ng isang buhay ng bata. Yun lang. Payak. In fact, nakutya na naman ako noong 1998. Wala yan. Ito, nasa public record naman. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute-cute lang yan. Kalahin mo kasalanan maging cute? Hindi ko maintindihan yun. Sabi ko, talaga, kasalanan maging cute, no? Hindi yan nakapag-aral. High school finish lang yan. Bobo yan. You know, this is how harsh this environment. But, fortunately, again, God gave me opportunity to serve. I won. Sa buong ticket namin, ako lang ang nanalo. Then, nung nandun na ako, pinagyabong ko ulit. Pinag-ingatan ko ulit. Tinalikdan ko ang kislap ng mga ilaw, ang mga hiyaw ng mga babae. Totoo naman, di ba? Pag nakakita kayong artista, kinikilig kayo. But it gives you certain level of feeling, of joy. And here we are, tatalikdan mo yon, tatalikuran mo yon, and you're gonna face sorrow, hardship, stories of people you're going to deal with every day. Doon kami lagi naglalaro ng family computer ni Berto. Pero, dahil sa konting mabilidad ako, medyo mahina si Roberto, pinakokopya ko siya. Para meron akong chicha.
Nung mahuli kami ni Ma'am Maxima, nakurot ako sa singit eh. Diyos ko. Ay, nako, buhay. Buhay, estudyante. Ngayon, mga kababayan, wala na hong pinakamasaya sa akin, kundi nung kayo'y maging masaya ngayong hapon na ito. Sa mga bata na nandito, nakikinig, isipin natin na tayo simbolo ng kahirapan, pero simbolo ng pag-asa din. Kung nangyari sa amin, 10 ng aming mga kasamahan sa Tondo High School, na kami naging matagumpay sa aming kinalalagyan, pwede rin mangyari sa inyo. Dahil pare-pareho lang tayo ng hinihigop na hangin. Pare-pareho lang tayo nakalakihan lugar. Kaya walang imposible. Kaya lamang nagiging imposible ang bagay sapagkat madalas tayong bumibigay. Kaya ang ginagawa natin para mairaos natin ang ating mga sarili, hanap tayo ng kaibigan. Kaibigan na kung saan nakala natin makakabuti sa atin, yung pala hihilan lang tayo sa kalugmukan. Maigi pa, harapin na lang natin ang mga bagay na nasa harapan natin at ikalugod na lang natin. At bukas ng umaga, tayo'y magbuti. Pag nakaraos, sunod ulit magbuti. At magbuti, at magbuti. Pasasaan ba? May awa ang Diyos. Makararaos din kayo. Marami rin magiging seaman, doktor, abogado, guro, engineer dito sa Tondo. Dahil dito sa Tondo, ang Tondo ay pandayan ng husay at talino. Magsama-sama tayong burahin ang kaisipan na tayo'y magugulo, tayo'y palaway. Ang tapang natin inilalagay natin sa lugar. Pero tayo'y mga matitino, makatwirang mamamayan ng lungsod ng Maynila. Kasaysayan ng huhusga na dito sa Tondo, maraming dakilang tao. Hindi pa uso gobyerno, marami ng kilalang tao sa Tondo. Nasa kalye, tingnan nyo mga pangalan nila. Yan, mga kababayan, ay maging halimbawa at ehemplo sa atin mga bata na nandito. Huwag na huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag kayong lilinya sa arten. Magdadala ka 3 kantos, mamimerwisyo ka ng kapwa mo pobre, 12 ribo. Huwag na huwag kayo maghanap ng dahilan ng tanging sagot sa inyong suliranin ay magdroga. Hindi. Totoo yan. Nyanyanga-nyanga kayo. Wala yan. Magsikap kayo. Itong kalye na to, kalye na araw-araw dinadanan ko, tagaktak ang pawis ko dahil ang bibigat ng pasahero ko 3 piso lang ang bayad. Sino mag-aakala isang basurero, isang sidecar boy katulad ninyo pwede palang maging alkalde ng lungsod ng Maynila? O ngayon, ito ang hamon ko sa inyo. Kung nagawa ko, kaya nyo rin gawin, mga bata. Yan ang hamon ko sa inyo. Sa mga magulang na nandito naman, kayo, nanay, tatay, wag na wag kayo ring bibigay. Pahalagaan ninyo ang inyong mga anak. Ibalik ninyo yung panahon ng sansuwi. Sansut-sut uwi. Nung araw naman, di ba, pagtiklop ng araw,
Uwi na! Tama ba mga magulang? Huwag kayong bibigay sa kakulitan ng inyong mga anak. Dahil ang mga bata, kaya tinawag na bata, ay dapat gabayan ng mga matatanda. At sinong una magmamalasakit sa kanya? Pamahalaan? Hindi. Kanyang mga magulang. Kaya pairalin nyo pa rin kahit na anong hamon sa buhay, hamon sa hirap sa buhay, pairalin nyo pa rin ang tunay na pagmamalasakit sa inyong mga anak. Sapagkat pasasaan ba? Tulad ni Chayong, tulad ni Butete. Oy, Butete tawag sa tatay ko sa pier eh. Chayong nanay ko, di ba? O tulad nila, kung sila bumigay, kung sila isinuga na ako sa kalye, malamang walang Isko Moreno ngayon. Kaya kung yung mga anak nyo nagpupursigi, bagay din lamang nasabayan nyo na ang inyong mga anak na magpursigi din. Maaaring hindi nyo sila mabigyan ng kagaangan sa buhay, pero yung mairaos nyo lang sila, malaking bagay na sa kanila yun. Kaya po mga nanay, mga tatay, ayaw ko kayo isok pa sa oblo. Pero pag pinalabas nyo ang anak nyo ng alas 10 ng gabi, dadamputin namin kayo. Hindi po. Biro-biro ko yan, pero kailangan natin gawin yan dahil panahon na ipakita natin sa buong bansa na dito sa Kapitolyo ng bansa ay may disiplina. Ipakita natin sa kanila, mahal natin ang mga anak natin. Ipakita natin sa kanila, tayong mga taga-Tondo, mataas mangarap. Sapagkat yan na lamang ang nagbibigay ng liwanag sa daang ating tatahakin. Ang mga pangarap na yan. Sabi nga sa salitang English, aim for the moon. Anyway, if you miss, you're going to land with among the stars. Pag kayo, kaming mga halalambayan, nangiti ang tao, natuwa ang tao, o yun ang baterya namin na makapaglingkod pa ng maayos sa ating pamahalaan. Kaya, lahat ng batch ng Tondo High School, lahat na nanonood sa abroad na produkto ng Tondo High School, muli, itong araw na ito ay magiging bahagi na ng kasaysayan. Kaya lahat ng mga narito ngayong araw na ito, bahagi na kayo ng kasaysayan. At sa mga teacher namin na nagretiro na, sa mga teacher pang nagtuturo pa, sa mga magulang, mga kababayan, magpursigi na tayo. Iraos natin ang Tondo. Ibangon natin ang lungsod ng Maynila. Nakikisuyo ko sa inyo, buong kababaang loob, mga kababayan, nakikiusap po ako. I am begging you. Gusto po namin ayusin ang lungsod ng Maynila. Ngunit hindi namin kakayanin ng kami-kami lang. Hinihikayat ko kayong lahat na makiisa, makilahok. Tulungan niyo po kami, mga nanay, mga tatay. At the end of the day, hindi man natin tamasahin ang kagandang dulot ng ating pagpupursigi ngayon, maibigay man lamang natin sa mga salin-lahi natin, partikular na sa mga anak natin, na magkaroon sila ng mapayapa, mabango, maunlad at vibrant Manila in the near future. Taas ang kamay ng mga taga-Tondo. Ang Tondo ba nasa Maynila? Pwede batang Maynila kayo? Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo ring kapwa batang Maynila. Magandang araw, pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Mga kababayan, ramdam nyo ba ang bigat ng salitang iyon? Para lang mabuhay, kinailangan nilang kumain ng pagpag. Ito ang realidad ng kahirapan na pinagmulan ni Yorme. Kaya pala ngayon, pag nakikita niya ang mga kabataang nagugutom sa Maynila, ginagawa niya ang lahat para hindi na maranasan ng iba ang pinagdaanan niyang noon. Dito mo makikita ang puso ni Yorme, mga kababayan.
Hindi siya pumasok sa politika para lang sa kapangyarihan o pera. Gusto lang niyang makatulong, lalo na sa mga kabataan na kagaya niya noon na nagbakasakali lang mabuhay sa hirap. Grabe mga kababayan, sa kabila ng pangmamaliit at panlalait, hindi bumitaw si Yorme. Sa halip, ginamit itong bilang motibasyon para patunayan na kaya niyang magtagumpay at maglingkod ng tapat. Ito na yung pinaka-highlight mga nakababayan. Isko Moreno is living proof na walang imposible basta't may pangarap, sipag at tiwala sa Diyos. Hindi lang ito kwento ng isang tao. Kwento ito ng bawat Pilipino na nangangarap na makaahon sa kahirapan. Mga kababayan, sa bawat hakbang ni Yorme, dala niya ang alaala ng kanyang kahirapan at ang pangarap ng bawat batang Manileño. Mula sa pagiging basurero, sidecar boy, artista, hanggang sa pagiging alkalde ng Maynila. Isang paalala ito na walang pangarap na maliit kung malaki ang puso mo para sa iyong pamilya at bayan. Kung na-inspire din kayo sa kwento ni Yorme, i-comment nyo sa ibaba ang mga pangarap nyo para sa sarili nyo at sa Maynila. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito mga kabayan para mas marami pa ang ma-inspire sa kwentong ito. Ako nga pala ang Kuya Jay nyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.